Bungabon, Police in Action. At ngayon mga kaibigan, sumasa inyong muli ang isang Bungabon, Police in Action. At tulad pa rin po ng natuntunan sa oras nito, wala pong iba kundi ang napakahusay at pinagmamalaki nating kaibigan ay isa sa pinakamahusay na Chief of Police ng PNP Nueva Ecija. Wala pong iba kundi mga kaibigan, kundi si Police Major Johnny Boy R. Itkay. Sir, mapagpalang gabi, kumustang muli? Magandang gabi po, sir. At sa lahat ng yung mga taga-subaybay, magandang gabi. Sir, kumusta ngayon ang Bungabon na MPS? Ayos naman, sir. Tahimik, tiwasay. Nag-comply naman sa lahat ng mga utos ng headquarters. Okay, congrats sir. At, ano naman sir, pinagkakabalahan ng Bungabon MPS ngayon? Ganun pa rin, sir. Araw-araw yung operation natin sa illegal drugs. Ngayon may bago pong utos ang ating headquarters na manghuli po ng sigarilyo. Yung sigarilyo. Opo. Nag-conduct na po kami ng visitorial power po sa mga sari-sari store na sinasabihan po namin sila na bawal pong magtinda ng mga smuggled cigarettes. At kung mahulihan po namin sila ay pasensyahan na po. Okay, marami tayong katanungan tinanggap sir dyan sa illegal na sigarilyo. Sir, meron na raw ba kayong mga suspect na may-ari ng illegal na sigarilyo na nag-ooperate dito sa Bungabon? Dito sa Bungabon, sir, so far wala pa naman po kami na pag-alaman na mga pumapasok at nagtitinda, sir. But we assure you na still ongoing po ang aming operation kung sakaling may papasok po na mga mag-i-smuggle ng cigarettes. Okay sir, tanong pa nito nating mga kababayan. Bukod doon sa walang dokumento maipakita ang mga illegal na sigarilyo, paano daw malalaman kung illegal itong sigarilyo o fake? Parang may fake na sinasabi. Anong kaibahan nito doon sa original sir? Yung sa fake na cigarette po ay malalaman po yan kung meron po tayong kasama mga taga-customs sa BIR. At the same time, sir, yung sa company nung sinasabing brand ng sigarilyo. Sila po yung mga pagsabi dyan na yan ay peke. Kasi we, police officers, hindi naman po namin ma-determine yan kung ito ay peke. So, kailangan po na yung mismong may-ari ng brand na yun ang mag-determine na ito ay peke. Regarding naman sa smuggled cigarettes, meron po tayong mga sigarilyo dyan na hindi po siya aprobado dito sa Pilipinas, bagkus siya po ay mga galing sa ibang bansa. Kahit sa Google, search sir, meron makikita doon na ano yung mga smuggled na sigarilyo, yung mga hindi kilalang sigarilyo. Okay sir, ibig sabihin pala pagka naideklara ng PNP na peke yung sigarilyo ay napatunayan yon at itinawag doon sa nagkaroon ng paglilinaw yung kumpanya, tama Yes, sir? sir. Actually, pag maghuli kami ng mga fake na cigarettes, dapat kasama namin yung representative ng brand ng sigarilyo kasi sila po yung complainant. And at the same time, mayroon po kasi yung bypass muna, parang sa drugs din, para ipatest muna dun sa kanila kung yung nabili ng aming asset ay peke ng sigarilyo. Then, once na ma-prove nila na peke, together with the customs and yung representative po ng brand ng sigarilyo ay huliin po namin yung nagbebenta. Okay sir, ano ang kinakaharap na parusa nitong mga nagbebenta ng peking sigarilyo? O pareho ba siya sa illegal na sigarilyo? At kung may mahuli pang may-ari sir, anong parusa yung kinakaharap nila? Saan pwede makat dyan? Sir, ano masasabi niyo doon sa batas ngayon ng peke at illegal na sigarilyo? Para po silang makasuhan ng Republic Act 9211, yung Tobacco Regulation Act of 2003. Ang lahat po na mahulihan po ng fake smuggled na sigarilyo po. Okay sir, kumusta naman sir ang mga huli natin ngayon sa illegal, o kasama na siguro sigarilyo, droga, baril, at kung ano-ano pang mga illegal sir? Ayun sir, patuloy pa tayong nanghuli po ng mga
illegal na mga gawain po. Lalo na po yung illegal drugs natin, tuloy-tuloy po yan. Yung campaign against illegal drugs, also campaign against loose firearms. Meron po tayong mga target na po dyan. Tuloy-tuloy pa rin po sir ang ating kampanya laban sa mga ganyang gawain. Sir, nagba-viral yung inyong mga huli sa droga sa ating palatuntunan na 100,000 views. Ano sir masasabi nyo sa bagay nito? Talaga namang mukhang nagising, hindi lamang mga tiga-Bungabon. Opo, siguro sir, mga taong bayan ay talagang gusto nila siguro maging tahimik na yung bayan, yung lugar. Kaya yung mga tao din ay aware na rin na dapat maging aware na rin sa mga balita, yung mga tao na gumagawa ng ganyang mga kalokohan. Para na rin, usually kung siguro yung mga magulang, para na rin mabantayan nila yung mga anak nila na huwag lumapit o huwag gayahin yung mga ganyang mga tao na gumagawa ng ganyang bagay para hindi po maparewala yung kanilang mga anak in the future. Okay sir, may tinanggap tayong katanungan. Actually, matagal ng tanong to, tinaabangan ng ating mga kababayan. Kumusta raw yung baril nyo, yung police nyo nabaril dun sa encounter na naganap sa pag-respond nila doon sa nangyaring holdapan? Po sir, sa ngayon po ay kasalukuyan po siyang napapagaling sa kanilang bahay at medyo fresh pa po yung kanyang sugat. Saan ba sir siya parting tinamaan? Sa may kaliwang hita po. Tumagos ba sir sa buto o dumaplis? Buti na lang po sir, malayo, medyo dikit lang sa buto yung kanyang tama at hindi po siya napuruan na natamaan yung buto. Kasi medyo mahirap po yun pag natamaan yung buto sir. Okay sir. May nagtatanong sir magkano raw ba talaga yung na-hold up dun sa biktima? Yes sir. According to the victim, sabi niya doon sa based on the investigation na ginawa ng Gabaldon and PS, noong una sabi niya na more or less 2 million, but in the long run sabi niya mga siguro more or less 1M kasi maybe sir yung ibang pera na nasa GCash niya sa cellphone, baka sinama niya yun, but eventually kasi na recover natin yung cellphone niya na may lamang GCash na sabi po niya ay nasa more or less 500,000. So siguro sir nasa mga almost 1M sir yung mga na nawala pa sir at hindi pa na-recover sa ngayon. Cash sir yung cash? Siguro sir, yun po yung sabi niya sir may cash po, alahas at ibang mga gamit like laptop, ganun po sir. Kumusta naman sir yung isang kasama na sinasabing ito'y nakatakas at ito yung may tangay ng na-hold up? Yun po sir, nag-backtracking po tayo, no? That time, po siya, sumakay po ng kulong-kulong pabalik po ng papuntang Laor area. Then doon din na namin sir na makita kung saan na po pumunta. Bali po ay nakatakas po siya. Nakatakas? Yes po sir, allegedly dala po niya yung pera. Hanggang ngayon sir, hindi pa nakakuha, ano? Hindi pa po sir, but ongoing din po yung follow-up sir ng Gabaldon na kung saan po yung whereabouts ng tao. Kasi identify naman po sir yung tao na yun. Okay sir, maganda yung ating napagbidahan pero alam namin na kami tumitikim lang ng inyong oras. Baka meron akong hindi na itanong na karapat dapat malaman pa ng ating mga kababayan kasi nakatutok talaga sa inyong sambayanan. Viral siya sa atin sa ating palatuntunan. Sir, nasa iyong pagkakataon ngayon para sa kaalaman nila? Po, sa lahat ng mga mamayan ng Bungabon, napapatuloy pa rin kami sa pag-implement ng yung ordinance natin, yung sa Tambucho. Lahat ng mga kabataan na gumagamit yung mga magulang nila, pakisabihan na lang po na tanggalin at ibalik po yung stock po na tambucho para po hindi tayo makabulaw sa mga ibang tao, kapitbahay natin, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizens na bihira lang po nakakatulog ng mahimbing. So pag nakarinig kasi
ng mga ganun na mga malalakas yung maingay na tambutso ay nagigising sila at yung sila po ang mga number 1 na nagreklamo po sa atin. So nakikiusap lang kami, huwag na po nating antayin na mahuli kayo ng kapulisan. Tuloy-tuloy po yung ating programa dyan. At yung dun sa mga tindahan o mga tao na nagbebenta o may balak na magbenta, magpuslit ng peke, sigarilyo at saka smuggled na cigarettes. Ngayon pa lang po, sinasabihan na namin kayo na huwag nyo pong ituloy kasi pag once na mahuli namin kayo, pasensyahan na po tayo. At yun din po, nagpapasalamat ako sa butihing mayor namin, Mayor Ricardo Padilla, sa suporta niya sa kapulisan at maging sa lahat ng mga empleyado ng munisipyo at maging mamamayan, yung mga law-abiding citizens po ng Bungabon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa kapulisan. Rest assured, yung mga kapulisan po natin dito sa Bungabon ay gagawin ang lahat ng makakaya. Kung pwede ay buwis namin buhay para po sa aming tungkulin at para po sa katahimikan ng Bungabon. At maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, maraming salamat. Muli ay inyong natunghayan at napanood na pakinggan ang ating napakahusay, pinagpipitagang kaibigang Chief of Police ng Bungabon Municipal Police Station, Police Major Johnny Boy R. Itkay. Sir, maraming salamat. Mabuhay. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Okay, sir.